Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng aklat ni Propeta Isaias, ika-55 kabanata. Sinabi ng Panginoon, "Halikayo, lahat ng nauuhaw, narito ang tubig. Halikayo, kayong walang pera, bumili ng butil at kumain. Halikayo, bumili ng alak at gatas, wala kayong gagastusin." Bakit gagastos ng pera sa kung ano ang hindi kasiya-siya? Bakit gagastusin ang iyong sahod at gutom pa rin? Makinig sa akin at gawin ang aking sasabihin at masisiyahan kayo sa pinakamasarap na pagkain sa lahat. Makinig ngayon, aking bayan, at lumapit sa akin. Lumapit kayo sa akin at magkakaroon kayo ng buhay. Ako ay gagawa ng isang walang hanggang tipan sa inyo at ibibigay ko sa inyo ang mga pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang pinuno at commander ng mga bansa, at sa pamamagitan niya ay ipinakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Ngayon ay tawagin mo ang mga dayuhang bansa. Noong unang panahon ay hindi ka nila kilala, ngunit ngayon ay tatakbo sila para samahan ka. Ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, ang magpapatupad ng lahat ng ito. Bibigyan kita ng karangalan at kaluwalhatian. Bumaling kayo sa Panginoon at manalangin sa Kanya, ngayong malapit na siya. Hayaan ang mga masama na lisanin ang kanilang paraan ng pamumuhay at baguhin ang kanilang paraan ng pag-iisip. Magbalik loob sila sa Panginoon, sa ating Diyos. Siya ay maawain at mabilis magpatawad. Ang aking mga pag-iisip, sabi ng Panginoon, ay hindi katulad ng sa iyo, at ang aking mga lakad ay iba sa iyo. Kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, gayon kataas ang aking mga lakad at mga pag-iisip kaysa sa iyo. Ang aking salita ay parang nyebe at ulan na bumabagsak mula sa langit upang diligin ang lupa. Pinapalago nila ang mga pananim at nagbibigay ng bini para sa pagtatanim at pagkain na makakain. Gayon din ang salita na aking sinasalita. Hindi ito magkukulang na gawin ang aking pinaplano para dito. Gagawin ito ang lahat ng ipinadala ko dito. Ikaw ay aalis sa Babylonia na may kagalakan. Ikaw ay aakayin palabas ng lungsod sa kapayapaan. Ang mga bundok at mga burol ay sasabog sa pag-awit, at ang mga puno ay magsisisigaw sa kagalakan. Lalago ang mga puno ng cypress, kung saan ngayon ay may mga dawag. Ang mga puno ng myrtle ay lilitaw bilang kapalit ng mga tinik. Ito ay magiging isang tanda na mananatili magpakailanman, isang paalaala sa kung ano ang ginawa ko, ang Panginoon. Muli akong bumabati sa inyong lahat.
Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganoon din, magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang isang maikling pagninilay na pinamagatang mga Kristiyanong natitisod. Sa episode na ito, mga kabayan, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang article na isinulat ni Mr. Martin R. Dehaan II ng babasahing Our Daily Bread. Ang artikulong ito ay tungkol sa mga Kristiyanong natitisod. Wika ni Mr. Haan na magkaiba ang magiging reaksyon ng isang tupa at baboy sa isang lublubang putik. Ang tupa na nahulog sa putikan ay hindi magiging masaya doon. Magpupumiglas ito at iiyak hanggang sa makalabas siya sa lublubang putik. Sa kabilang banda naman, ang baboy ay paikot-ikot na naghahanap ng lublubang putikan. At kapag natagpuan niya ito, lulusong siya dito nang may ungol ng kasiyahan. At kapag tinangka siyang hilahin paahon sa lublubang putik ng sinuman, siya ay iiyak at magpupumiglas sa pagtutol. Pagkatapos ay ipinahayag niya na sa likas na katangian at kung wala ang nakakakumbinsi na gawain ng Espiritu ng Diyos, ang isang makasalanan daw ay parang baboy. Siya ay naghahanap ng kasamaan at tukso at walang pagnanais na maligtas mula sa kasalanan. Ang tagasunod ni Kristo, gayon paman daw, ay inihahambing sa Biblia na isang tupa. Hindi siya dapat matagpuan sa putik ng kasalanan. Pagpapatuloy niya, nakalulungkot daw na katotohanan na marami sa mga tupa ni Kristo ang nahuhulog sa kasalanan. Ngunit walang born again na Kristiyano ang magiging komportable sa ganoong lugar. Sila daw ay iiyak para sa kapatawaran at paglilinis. Sa 32 kabanata ng Aklat ng Mga Awit daw ay sinabi ni Haring David, "Nang ako'y tumahimik, ang aking mga buto ay tumanda sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw." Basahin natin ang nakatala sa 3 talata na 32 kabanata sa Aklat ng Mga Awit. "Nang hindi ko ipinagtapat ang aking mga kasalanan, napagod ako sa pag-iyak sa buong araw." Patuloy pa niya, nalaman niya gayunpaman na ang Panginoon ay handa na magbigay ng kapatawaran at kaginhawaan nang ipagtapat niya ang kanyang kasalanan sa kanya. Basahin natin ang nakatala sa 5 talata ng 32 kabanata sa Aklat ng Mga Awit. "Ipinagtapat ko sa iyo ang aking mga kasalanan. Hindi ko itinago ang aking mga kasamaan. Nagpasya akong ipagtapat ang mga ito sa iyo at pinatawad mo ang lahat ng aking mga kasalanan." Ganoon din daw sa atin. Tapos, nagtanong siya, "Nagpaubaya ka na ba sa tukso? Nagdududa ka ba sa iyong kaligtasan?" Pagkatapos nito ay nagpayo siya,
bumalik sa Kanya at Siya ay maaawa. At Siya ay magpapatawad ng sagana. Panginoon, ako ay madaling tumigil at matisod. Dalamhati at kalungkutan ang nananahan sa loob, kahihiyan at pagkakasala. Sa tulong ng banal na Espiritu sa akin, napatawad ang lahat ng aking pagkakasala. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang katanungang ito para iyong pagnilayan sa sarili mo. Pero kung gusto mong ibahagi ang pagninilay sa mga kapatid sa pananampalataya, ito ay malugod naming tatanggapin para sa pagpapatibay at pagpapalawak ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Paano magiging kalugod-lugod sa Diyos ang aking buhay? Isa pa, kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ng aklat ni Propeta Isaias, 55 kabanata, 7 talata. Hayaan ang mga masasama na lisanin ang kanilang paraan ng pamumuhay at baguhin ang kanilang paraan ng pag-iisip. Magbalik loob sila sa Panginoon, sa ating Diyos. Siya ay maawain at mabilis magpatawad. Ganon din, kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Ang daan pabalik sa Diyos ay nagsisimula sa isang bigong puso. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.